Si Manuel, ang asawang tamad. Sa isang tahimik na baryo, ay naninirahan ng mag-asawang Manuel at Maria. Sa maliit nilang bakuran ay may hardin ng gulay na siyang tanging pinagkukunan nila ng kabuhayan. Araw-araw, maagang bumabangon si Maria upang magdilig, magbunot ng damo at mag-ani. Pagkatapos ay siya pa ang magluluto, naglalaba at naglilinis ng bahay. Samantalang si Manuel, ang kanyang asawa, ay palaging nakahiga, nagkukunwaring pagod at madalas ay natutulog at nakahiga lamang maghapon sa lilim ng isang punong kahoy habang pinapanood si Maria sa pagtatrabaho sa kanyang munting hardin. Kapag inuutusan ni Maria, sagot nito'y laging, "Mamaya na, pagod pa ako." Ngunit kahit kailan ay hindi naman ito nakikitang napapagod. Lumipas ang mga araw at lalo lang napuno si Maria sa katamaran ni Manuel. Hanggang isang gabi, sa sobrang pagod at sama ng loob, napaluha siya at nasambit. Sana maranasan ni Manuel ang lahat ng hirap na dinanas ko araw-araw. Narinig iyon ng diwata ng hardin, tagapangalaga ng mga tanim, at sa isang kisap mata ay nagpa siya itong turuan ng leksyon si Manuel. Kinabukasan, nagising si Manuel na mag-isa sa bahay. Wala si Maria at gutom na gutom siya. Paglabas niya, tuyot na ang mga tanim at magulo ang paligid. Wala siyang makain, kaya napilitan siyang magtrabaho, magbuhat ng tubig, magbunot ng mga damo at magtanim. Sa ilalim ng tirik na araw, ramdam niya ang matinding pagod at sakit ng katawan. Habang lumilipas ang mga araw, naranasan niya ang bawat hirap na dinanas ni Maria, ang init, pawis at gutom na tinitiis nito noon. Isang gabi, habang pagod na pagod siya, napaiyak si Manuel. Ngayon ko lang nauunawaan kung gaano kabigat ang pinapasan ni Maria. Patawad, magbabago na ako. Sa sandaling iyon, muling lumitaw ang diwata sa kanyang panaginip. Kung natutunan mo na ang halaga ng pagsisikap, ibabalik ko na ang lahat, wika ng diwata. Pagmulat ni Manuel, naroon na si Maria, mahimbing na natutulog sa tabi niya. Agad siyang bumangon at tumulong magdilig ng mga tanim. Nagulat si Maria nang makita siyang pawisan at masigla. Mula noon, naging masipag na si Manuel at katuwang na niya si Maria sa lahat ng gawain. Ang tamad ay kailangang maranasan muna ang hirap upang matutong kumilos at pahalagahan ng paggawa. Sa mag-asawa, ang pag-ibig ay nasusukat sa pagtutulungan, hindi sa mga salita, kundi sa gawa.